ay huling linggo ng buwan ng Disyembre at huling linggo ng taong 2025. So paano mo ito tatapusin? Paano mo tatapusin itong taon na to? How would you end this year? Looking back at what happened to you, sa iyong pamilya, paano mo ba tatapusin itong taon na to? Inuman? Paano mo ba tatapusin ang taon na ito? Mamaya, mag-Starbucks ako. Paano mo tatapusin? Kasi ilang araw na lang sa Thursday, January 1 na. Sa Thursday. So, mula ngayon, may 3 araw ka pang sakop ng 2025. So, what will you do starting today? Are you going to celebrate? Are you going to praise the Lord? Are you going to share your blessings? Or what else? Anong gusto mong gawin? Pagkakataon na ito siguro para mag-prepare para sa susunod na taon, maghahanap ako ng trabaho, or pagkakataon na siguro ito para mag-ayos ng mga requirements. Kasi next year, mag-apply na ako ng work for abroad. Marami sa ating mga plano, marami tayong gustong gawin. Pero alam nyo, whether we like it or not, if you will only be honest, whether you like it or not, this year is a very tiring year. Kung magtatapat ka lang, ang taon na to ay nakakapagod na taon. Ito yung taon na punong-puno ng depression ang napakarami. Kung magtatapat ka lang, exhausted ka na. Lord, ang tagal ng 2026, Lord. Lord, pagod na po ako. Gusto ko na, Lord, pumakabila ng taon. Kung pwede lang tumalon sa 2026. Lord, I'm exhausted, I'm depressed. Ang dami kong mga disappointments, Lord, this year. And I don't want to continue this kind of life, Lord. Ayoko po na ganitong buhay. So ngayon, titingnan natin ano ang panawagan ng Diyos, si Jesus, tungkol sa mga magtatapos ng taon na ito at paano natin tatapusin na ang taon na ito ay magandang taon. So, ending the year with a great year. Kumbaga, paano matatapusin ang taon na ito na isang maganda? Masasabi natin punong-puno ng kabuluhan. Great year. When we say great year, hindi lang ito yung sabihin natin na puno ka ng pinansyal na pagpapala. Kasama din dito yung kalakasang pisikal ng pamilya mo. May mga nagkasakit sa atin. Sabi ko nga, nung panahon ng COVID, may nanganak COVID, pero gumaling. May mga nagkasakit na akalain mong hindi nagagaling, pero pinagaling ng Diyos. Kaya, looking back, how would you end this year? Ngayon, kung ang basihan mo ng great year ay pera lang, nagkakamali ka. Pwede wala kang pera ngayon, pero mas inspired ka na humarap sa 2026. Yung motivation na meron ka, yung confidence na humarap ka for another year, it's a great blessing. Kasi may mga tao wala ng pangarap. May mga taong namatay na yung pangarap. Umayaw na. Nung matapos ang taon, natapos na rin mangarap at sa tingin niya, hindi na siya uunlad, hindi na siya aasenso. Kaya ayaw na niya. Kaya nga, ang sabi the wealthiest person is a person who has a dream. Ang pinakamayamang tao ay yung taong mayroon pa rin pangarap. Ang pinakamahirap, hindi yung walang pera, kundi yung walang pangarap. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations sa iyong pangarap. Congratulate mo yung katabi mo at siya'y mayroon pa rin pangarap. Book of Matthew chapter 11, verses 25 to 30. Ang kwento na ito ay binanggit ni Jesus tungkol sa mga Hudyo, mga Jew, mga followers ni Jesus, mga naniniwala kay Jesus, na kung kayo ay pagod na doon sa mga panuntunan ng mga Pariseo, marami silang utos. Sabi niya, itong mga Pariseo na to, kung napapagod na kayo dyan, lapit kayo sa akin. Alam nyo, bago tayo magtapos mamaya, gusto ko lang makipag-usap sa'yo ng one-on-one. Kung tingin mo exhausted ka na, kung tingin mo pagod ka na, depressed ka, alam mo, pwede magpahinga. You can rest in the presence of the Lord. Don't pretend you're okay when you're not. Huwag mong ipilit na ikaw ay okay na hindi naman. God knows you. God knows you're tired. God knows you're exhausted. God knows you even don't want to continue na eh. Ayoko na nga eh. God knows it. Pero this time,
titingnan natin kung paano ba natin tatapusin ang taon na ito. So sabi ng Bible sa Matthew chapter 11, 25 to 30, ito po. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, sabi niya. For this is what you were pleased to do. Sabi niya sa 27, all things, lahat ng bagay, all things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And those to whom the Son chooses to reveal Him. Ito na. Sa mga pagod, sa mga depressed, sa mga napagod for the whole year, na nagkukunyaring okay pero hindi okay. Ito sabi ni Lord, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ulitin ko, lahat ng pagod na this year, bago magtapos ang taong ito, magpakatotoo man lang tayo. Sabi nga, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me, sabi ni Lord, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, kinanta po yan ni Basil Valdez, pero gusto ko lang pansinin nyo na ito po ay galing po sa Bible. So, ending the year with a great year. Yan. Sabi ni Jesus, come to me all you who are weary and burdened. Ngayon, bakit meron ditong baka? At bakit meron ditong sa itaas niya yung yoke o singkaw? Sa amin sa Bulacan, ang tawag dyan singkaw. So, ngayon, sabi dito ng Bible, ito ay ginagamit, kinakabit dyan, may tali dito, kung minsan kawayan, panghila ng araro, kung minsan naman panghila ng cart, ng karitela. Ginagamit yan. So, ginagamit ito, ang tawag dito ay singkaw o sa English ay yoke. Para niya mahila, yun dapat hilahin. Ngayon, ito po ay symbolical. Linabi ko po ha, ito po ay symbolical, hindi po literal ang sinasabi dyan ni Jesus. Ang sabi niya, come to me all you who are weary. Weary saan? Saan sila pagod na? Doon sa mga katuruan ng mga Pharisees. Ito yung mga katuruan ng Pariseo, ng isang religious group, na pagod sila sa pagsunod. Kaya, sabi niya, lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. So, unang tanong dito, come to me all you who are weary. Tanong, sino ngayon ang weary or tired? Yun ang tanong niya dito. So, are you tired? Ang sabi ni Lord, come to me. You cannot find rest from wrong sources. Ulitin ko ha. You cannot find rest from wrong sources. Hindi magbibigay ng kapahingahan sa iyo ang tropa dahil hangover ang dala niyan pag dinala ka sa inuman. Nagastosan ka na, panggastos na para sa pamilya, nagastos mo na, tapos nagkaroon ka pa ng hangover. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Marahil magkaroon ka ng konting maayos na tulog, pagising mo masakit ang ulo mo. So dito sinasabi lang natin, are you tired? Sabi ni Lord, come to me. Alam niyo itong panahon ng 2025, iba't iba ang pagsubok natin. Iba sa atin sa physical, may sakit si mama, may sakit si papa, ikaw mismo may sakit. Iba naman emotional. Nag-break kayo, may mga mag-asawa kung kailan tumagal ang relasyon, saka nag-break, sabihin naghiwalay. Kung kailan 2025, malapit na Pasko, saka ka natanggal sa trabaho. Ang daming concerns, financial, to physical, to emotional, and that is very, very tiring, nakakapagod. Mahirap mag-intindi ng napakaraming problema, kaya nga meron silang mental health awareness. Bawat kumpanya hanggat maaari ngayon, meron silang pagtuturo sa mga empleyado na paano aalagaan ang kanilang mental health, yung kalusugan ng kanilang kaisipan. Kasi yung iba nga, bumibigay. Lalo na kung ikaw ay na-scam. Hard-earned money, na-scam. Ang sama ng loob mo, bakit ako naisahan? Ano pa? Yung makita mong yung anak mo nag-aaral, huminto. Kasi nga wala ka nang maitustos. Napakabigat nun sa magulang. Yung anak mo, inaalagaan mo.
pardon my word, huwag sana mangyari. Tapos nabuntis lang ng isang kapwa niya rin bata. Mga senaryo na masakit sa magulang, masakit para sa iyo. Kaya kung mapapansin mo ito, God knows you. Sabi ni Lord, are you tired? Alam niyo the best solution for tiredness is to admit it. Aminin mo kung pagod ka. And God is very much willing. His arms are open wide to accept us. Sabi niya, come to me, all of you who are weary, pagod na, sobrang pagod. Hanggang kailan ako magdadahilan sa kapitbahay ko na saka na ako magbabayad yan, pero totoo wala ka talagang malinaw kung saan manggagaling ang iyong pambayad. Hanggang kailan ko lolokohin ang aking mga magulang na may boyfriend na ako, ang alam nila wala. Nakakapagod ang pagsisinungaling. Nakakapagod ang pagsisinungaling sa magulang at pagsisinungaling sa iyong karelasyon. Very tiring itong taon na ito. Kaya this year, gusto kong magtapatan tayo bago natin isara ang taon na ito. I want you to be honest with the Lord. God is telling you, kaya ka narito ngayon para marinig mo na sabi ni Lord, lapit ka sa akin. If you want rest, gusto mo maayos ang buhay mo, gusto mo maayos ang problema mo, wala kang ibang lalapitang tropa. Ang lalapitan mo si Lord. Why? This is the greatest invitation. Sabi ni Lord, come to me. At anong gagawin niya? I will give you rest. Galit ka ba? Meron ka bang daladalang galit na ilang taon na hanggang ngayon nasa iyo pa? Nabalak mong dalhin pa rin pagdating ng 2026? Bitawan mo na lahat yan sa paanan ni Kristo. Bitawan na natin lahat yan. There are some burdens that we don't deserve to bear. May mga kabigatan sa kalooban na hindi mo naman dapat daladala. Kaya nga sabi ni Lord, come to me. Kayong lahat, all. Huwag mong isiping, konti lang ang ibibigay mong problema. Kasi yung ibang magbibigay din, baka mabigatan na si Lord. Hindi. Ibigay mo lahat. Come to me, all you who are weary. Ngayon, sino hindi pagod? Pila lang sa Jollibee, nakakapagod eh. Hindi ka ba nagtataka? Laging mas mabilis yung pila sa kabila kaysa yung pila mo. Kaya lagi ka naiinis. Ano ba? Kung wala kang sasakyan, di ba ang hirap sumakay sa jeep? Pila pa lang mapapagod ka eh. Why? Tingnan niyo po ito. Sabi ni Lord, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ngayon, ito. Bakit ito nakasunod? Bakit nakasunod yung take my yoke upon you? Ito yun, ito yung yoke. Take my yoke upon you and learn from me. Kung kayo po ay lumaki sa probinsya at kayo po ay marunong magmaneho ng kahit kalabaw, alam niyo na pag pinitik mo yun ng konti, liliko yun. Pag binatak mo ng konti, yun, didiretso yun. Pag binatak mo ng todo, yun, kakaliwa siya. Dati po kami magsasaka, kaya alam ko po yun. So ngayon, you will be learning from here. Pag pinitik ka na nung pinaka-driver nung kalabaw, ibig sabihin pinapaliko ka. Minsan alam nyo, kaya tayo nakakaroon sa mga pagpitik kay Lord. Kasi pinaliliko ka ni Lord. Anak, mali na yung ginagawa mo. Kaya minsan babatahay ka niya. Pag binata ka niya, masakit sa ilong kasi yung tali, nakapasok sa ilong, kung minsan nga lang, hanggang doon sa sungay nakatali. Kaya di masyadong masakit. Pero may mga kalabaw na sa ilong may butas, tapos sa likod dito, meron yung bao. Alam niyo yung bao? Bilog na bao, matigas kasi yun eh. Dito yun, kaya pag binatak yung ilong niya, susunod talaga. Susunod talaga yung kalabaw. Ngayon, tingnan niyo to ha. Take my yoke upon you and learn from me. Kapag ikaw ay nagpasyang sumunod kay Lord, may mga go signal si Lord, may mga stoppage si Lord, may mga panahon na kailangan mo lumiko. Kaya kailangan, sabi niya, if you will only learn from me, hindi ka sana nabibigatan ngayon. Alam mo kaya tayo nabibigatan? Kaya kahirap na hirap ngayon. Ito yung mga resulta ng mga desisyon mo kahapon. Kinonsulta mo, sarili mo lang. Nakalimutan mo magdasal. Nakalimutan mo humingi ng gabay sa Diyos. Kaya ngayon, ang naging resulta, pardon my word, bumigat ng bumigat. Hirap na hirap ka na ang dulot ngayon ay nasasaktan ka. Kaya dito sabi ni Lord, pagod ka na? Pagod ka na sa diskarte mo? Pagod ka na sa mga style mo? Na gumagawa ka na parang walang Diyos? Yung mga programa mo lang ang gusto mong gawin? Pagod ka na?
O sige, gusto mo maayos yan? Come to me. Yung ang greatest invitation ni Lord ngayong umaga. Bago magsara ang taon, tiyakin mo, anchored ka kay Jesus. Bago magsara ang taon, tiyakin mo, nakaangkla ka sa Panginoon. Huwag mo nang ulitin ang taon na to. Kasi pag itong taon na to, ay hindi ka naka-anchored kay Jesus, hindi ka naka-angkla sa Panginoong Jesus, this year could be even worse. Pagdating next year, baka mas lumala pa next year ang sitwasyon mo. Kaya ngayon pa lang, bago magsara ang taon, sinasabi na ni Lord, huwag kang pupunta ko sa kanino mga tropa mo. Pumunta ka sa akin. Dahil ako lang ang pwedeng mag-ayos sa'yo dahil ako ang lumikha sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. So dito, ang tanong, are you tired? Ikaw na nakakaalam kung pagod ka na. You can pretend. Pwede kang mag-pretend na hindi ako pagod. Pwede kang magkunwari. Pwede. Alam naman ni Lord kung nagkukunwari ka o hindi. Pwede mong gawin yon. Pero ngayon, sabi ni Lord, are you tired? Yung weary, Kung pagod ka, come to me. Tapat ang usapan. Umamin ka na kung pagod ka. Sabi ni Lord, lapit ka sa akin at magpapahingahin kita. Punta natin number 2. Are you drained? Come to me, sabi ni Lord. Come to me, all you who are weary and burdened. Ano yung burden? Bigat na bigat na. Ang daming dalahin sa buhay. Bayarin lang ng mga bills. Natututo na tayo magsinungaling Magbayad lang, kuryente lang Hindi pinag-usapan ng tubig. Wala pa yung mga postpaid plans natin ng mga cellphones. Wala pa dyan yung renta ng bahay. Bigat na tayo, lalo na kung wala kang kasama, wala kang katuwang. Sabi ni Lord, drained ka na? Are you drained? Come to me. Bigat ka na ba? Wala pa karaming sermon ni Papa, ni Mama na alam mo namang hindi mo ginagawa yon. Nagpipigil ka na lang. Parang minsan, parang gusto mo na rin sumagot, kaya lang alam mong Kristiyano ka, hindi ka pwede sumagot sa magulang mo. Kaya tinitiis mo na lang. Do you feel drained? Drained ka na ba sa mga marites na mga kapitbahay mo? Ano yung mga nagpapabigat sa'yo? What consumes your strength more? What consumes your energy? Yun naman nagpapabigat sa atin. Alam niyo, pinakamatindi rito, hindi baling yung physical na katawan ay mahirapan. Huwag lang ang isipan. Ang isipan, pagka ito tinira ng kaaway at wala kang Kristo sa buhay mo, mapapansin mo, nagsasalita ka ng mag-isa. Darating yung panahon, hindi ka lang nagsasalita mag-isa, nagagalit ka na mag-isa, kasi walang kumukontrol sa iyo, wala ang banal na espiritu. Ngayon dito, ikaw makapagsasabi, Lord, itong nakaraang Christmas, na-drained ako. Naubos, Lord, lahat ang laman ng wallet ko. Kasi yung mga kamag-anak ko na pupunta sa akin, ng mga inaanak ko daw, nagsama pa. Yung inaanak ko nga lang, hirap na akong mabigyan ng aginaldo Isa aginaldo mo, ang kasama, 7. O magkano yun? Isipin mo nga, pag hindi kasi inaanak, hanggat mari huwag nyo na isama. At huwag magtataho, pag hindi siya binigyan, yung inaanak lang bibigyan. Ay, ikaw naman magbibigay. Kung may kakaya na kang magbigay sa lahat, sige. Pero kung wala naman, huwag kang mahiyang hindi magbigay doon sa inaanak mo. Kaya kung sinasabi, alam nyo, itong nakaraang Pasko, listen, itong nakaraang Pasko, marami ang mga nagpa-impress sa kanyang kapwa kapitbahay. Nangutang para masabi lang ng marami ang siyang mga handa. Ngayon, hirap siya sa pagbabayad. Burden. Financial concerns. Kaya dito wag inisip mo, sabi ni Lord, kung bigat ka na, sa tingin mo, tuyong-tuyo ka na, drained ka na, anak, lapit ka sa akin. Ako mag-aayos ng buhay mo. Kaya please, ngayong umaga, pagkatapos ng message na ito, magkakaroon tayo mamaya ng altar call. Kung ang feeling mo drained ka, yung burden, kung ang feeling mo ay you're tired, lapit tayo kay Lord. Bitawan natin kay Lord lahat ng mga kabigatan natin. I-release mo lahat kay Lord. Don't pretend to be okay when you're not okay. Okay lang umamin kay Lord, Lord, hindi po ako okay, Lord. Lord, naiinis ako sa papa ko. Lord, naiinis ako sa mama ko. Be honest with the Lord and let the Lord heal your heart. Hayaan mo ang Diyos ang gumamot ng iyong puso. Sabi ni Lord, I will give you rest. Ngayon, bakit uli nakasunod itong take my yoke upon you and learn from me?
Why? Because there are lessons. Pag dala-dala mo yung singkaw na yan, yung yoke na yan ni Lord, you will be learning a lot. May mga panahon na kailangan mo huminto, kailangan mo lumiko sa kaliwa, kailangan mo dumiretso, kailangan mo kumanan. Pero kung wala itong singkaw na ito, wala itong yoke na ito ni Lord sa buhay mo, puro gusto mo lang ang masusunod. At bandang huli, makikita mo, ang naging resulta, you were drained. Puro sarili mong diskarte, pinairal mo, na-drain ka na na-drain. Puro sarili mong mga pamamaraan. Anong gamit ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo siya kukonsultahin sa lahat ng ginagawa mo? Anong gamit ng prayer kung sa tingin mo ang Diyos naman ay hindi ka pakikinggan? Please, huwag mong ulitin ang taon na to next year. If you want a better life next year, then come to Jesus ngayon pa lang. Bago po makabila ang taon, makipagkasundo ka na kay Lord ngayon pa lang. O sino sa inyo ang hindi drained? Minsan, emotionally drained ka. Ikaw ang takbuhan ng mga tao may problema, salo ka ng salo. Bigay ka ng bigay ng payo, pero pagdating mo sarili mong sambahayan, may problema din. Natutuyo tayo, nahihirapan, nabibigatan. Lagi na lang ba ako ang gagasto sa bahay? Drained na ako. Pagod na ako. Pag-pray natin na magkaroon ka ng kasama sa mga gagastusan sa bahay. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, please, if you feel drained, lapit ka kay Lord. Lord, drain na ako. Sabi ni Lord, ako yung tubig na nagbibigay buhay. I can supply. Sabi ng Bible, I can do all things. Oh, magagawa ko. Pero Lord, please, strengthen me because I'm drained. Hirap na po ako, Lord eh. Yung kasamahan ko sa trabaho, Lord, inis na po ako eh. Tuyong-tuyo na ako. Gusto ko na upakan, Lord eh. Saan meron ganun? Saan inis ka sa classmate mo, sa trabaho, saan to say, sa church. Are you drained? Sabi ni Lord, come to me. Walang ibang pwedeng makapagpakalma ng kalooban, makapagbigay ng kapayapaan ng isipan, kundi ang Panginoon Jesus lang. Amen? So, palapakan natin si Lord. Pumunta tayo sa ating third main point. Sabi ni Lord, take my yoke upon you and learn from me. Bakit? For I am gentle and humble in heart. So, ang tanong natin dito is, are you sad? Come to me. Malungkot ka ba? Wala ka naging jowa bago nagtapos ang Christmas? Are you sad? Hindi ako nakapasa sa interview. Are you sad? Yung inaasahan ko, aginaldo, hindi ko nakuha. Are you sad? Hindi ako nagkaroon ng Christmas ng iPhone 17. Are you sad? Alam nyo, ngayong Pasko, hindi lahat merry ang Christmas. Mayroon na sad ang Christmas. But they pretend because of their beautiful smiles. Behind that smile is a crying heart. Sa likod ng mga pagngiti na yan, ay pusong umiiyak. Are you sad this year? Yes! Hindi maling umamin sa Panginoon. Pag nalulungkot ka, umamin ka. Lord, hanggang kailan ako walang trabaho? Lord, si Papa, tagal ko na pinagpepray, hanggang ngayon wala pang trabaho. Lord, si Mama, lagi na lang pinupuntahan nung naniningil sa amin. Paano makakabayad kaya yung aking mga magulang? Lord, paano kayo makakaaral ako? Kami. Ang dami mong kalungkutan, lalong-lalo na kung ikaw ay namatayan. Kaya sabi ko, yung mga nabiktima ng mga paglindol, halimbawa katulad sa Masbate, sa Cebu, yung mga namatay, naku, tanungin mo kung merry ang Christmas noon. Tayo, we can smile. Merry Christmas. May Christmas party pa nga eh. Pero in reality, how's your heart? Alam niyo iba, mapapansin niyo, yung mga taong malungkot, malakas tumawa. Ulitin ko ha, yung mga taong malulungkot ang puso, malalakas tumawa. Kaya mamaya, hinaan nyo lang. The reason why I'm saying that, because they are covering up the sadness in their hearts. Kinukubli nila ang kanilang malulungkot na puso sa magitan ng pagtawa. At, hindi lang yon, yung sinasabi ng Bible na, take my yoke upon you. Seryosohin mo si Lord. Ihayaan mong si Lord ang mag-maneuver. Ang trabaho kasi ng yoke is to maneuver, to drive you kung saan ka gustong dalhin ng magsasaka.
Let the Lord maneuver your life para hindi ka nagkakaroon ng kalungkutan. Ano, niloko ka? Pinagpalit ka sa iba? Ano nangyari? Alam mo, tumanggap siya ng 13 month, hindi ka binayaran? Pangako niya, 13 month, babayaran ka? Ano nangyari? Why are you so sad? Kasi hanggang ngayon, lang taon na, di pa rin kayo bati ng anak mo? Why are you so sad? Sa totoo lang, may mga anak na may kakayanan, pero hindi naaalala ang magulang. Kaya yung magulang, kahit nga tawag lang ng anak, masaya na. As malayo ka, tumawag ka, tinawagan mo yung mama mo, papa mo, yun lang, masaya na sila. Pero may mga magulang na malulungkot. Kasi hindi nga na sila naalala Wala ka ng regalo kay mama, kay papa, kahit man lang mag-chat, alam mo, pa, thankful ako kasi ikaw yung naging tatay ko. Maalam mo, salamat na kasi kayo naging nanay ko. Alam niyo, napakagandang regalo nun sa mga magulang. Please, kahit tapos na ang Pasko, let them hear those words. Kaya lang alam niyo, yung mga magulang, sanay ang magulang magtiis. Sanay ang magulang magkubli ng nararamdaman. Sanay na sanay sila. Para bang nakatalaga sila para lang na masaktan. Huwag naman ganun. Alam niyo mga kapatid, malungkot ang buhay ng isang tao na wala si Kristo kapag kapanahunan ng Pasko at mga bagong taon. Kaya ko sinasabi, sabi ni Lord, sad ka ba ngayong Pasko? Lapit ka sa akin. Iyak mo sa akin. Ano yung masama ng loob mo? Iyak mo sa akin. Kasi anak, maintindihan kita sabi ni Lord, lahat ng pagkukubli mo, hinto mo na kasi alam ko yung mga pagluha mo bawat gabi na dumadaan. Sa bawat pagtagilid mo na yung luha mo pumapatak sa kabila, nakikita ko yun, anak. Huwag ka na mag-pretend na okay ka. Alam ko you're not. Kailangan nating umamin kay Lord. Lord, here am I. I'm hurting, Lord. Sasaktan po ako Nahirapan po ako. Isa kami mag-asawa, nagkakapalitan kami ng mga salitang hindi maganda. Lord, please. I'm hurting. Alam niyo, pinakamaganda natin gawin, lapit tayo kay Lord. God is telling us, are you sad? Come to me. 44 years old ka na, wala ka bang jowa? Huwag may kalungkot yun. Ibibigay yun ni Lord pag tamang panahon na. Kabataan ka pa, huwag ka muna mangarap tungkol sa jowa. Mag-aral kang mabuti, magtapos ka na pag-aaral. Mga kapatid, isipin niyo to. Take my yoke upon you. Hayaan niyo yung aking pagmamaneuver, itong singkaw. Sabi niya, ako yung mag-guide sa buhay mo para hindi ka mabuhay ng kalungkutan. Akala niyo ba si Lord natutuwa pag malungkot tayo? Hindi. Gusto ni Lord masaya ka. Gusto ni Lord masaya ang family mo. Gusto ni Lord masaya kayo ng asawa mo at ng mga anak mo. Bakit baliktad? Ba't ang lungkot-lungkot ko? Kasi si Kristo hindi mo kasama. Isama mo si Kristo sa buhay mo para sumaya ang buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayong araw na to, habang sinasabi ko to, pwede mong pagmatigasin ang puso mo. Pwede kang mga tuwira, hindi, ayoko kay Lord. O sige, hindi mo kayang takpan yung kalungkutan ng pera. Maraming malulungkot, hindi na pasaya ng pera. Hindi. Kasi ang tunay na kaligayahan, matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Wala nang iba. You cannot find it from material things, from wrong sources, even from people. Kaya yung mga in love, pansin niyo yung mga in love, yung nagmamahalan, sinasabi niya, you're the missing piece. Sabi niya, ikaw yung kumumpleto ng buhay ko, hindi totoo yun. Hindi totoo kasi kahit magkasama na sila, kulang pa rin, kailangan mo ng Jesus. Kailangan mo ng Kristong sentro sa inyong pagsasama upang kayo'y maging matotoong maligaya. Hindi totoo na ikaw yung kakumpletuhan ko, hindi. Ang completeness ng ating buhay ay si Jesus. So ngayon, ano uli yung ating theme? Balikan nga natin, ano yung title ng ating message ngayong umaga? Okay, number 1. Are you tired? You honestly ask yourself, am I tired? Or nagkukunwari na lang ako na ako'y okay, pero hindi talaga. Number 2, are you drained? Drained na ba ako? Mapapansin mo, lagi ka nagko-complain. Ganun ang mga drained. They always reason out. Kasi ubus na. Wala nang pagkukulang, kaya nagko-complain na. Are you drained? And number 3, are you sad? Malungkot ka ba? Si Lord lang ang pwede makapagpasaya sa'yo.
Napuntahan natin yung another slide ng message na ito. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Sabi niya, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Ito sabi ni Lord. For my yoke is easy. Hanggat sumusunod ka. Alam mo, kung susunod ka lang sa akin, kung ngayong oras na to, magdidesisyon ka lang, Lord, mula ngayon, ikaw na masusunod sa buhay ko. Hindi na ako didiskarte ng sarili kong diskarte, Lord. Yung iyo na talaga, Lord, yung iyo na. Gagaan ang buhay mo. Ayan ang sabi ni Lord, my yoke is easy. Huwag mong gawing pabigat. Akala mo pabigat pagka ikaw na born again? Pag ikaw sumusunod kay Lord, akala mo pabigat? Hindi. Gagaang ang buhay mo. Aayos ang buhay mo kapag si Lord ang nagmamaneuver ng iyong buhay. Kaya sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Paano gagaang ang buhay natin kung hindi si Kristo ang nangunguna sa atin? Hayaan mo si Lord. Hindi mo pagsisisihan na inialay mong buhay mo sa Panginoon. Yes, may mga trials pa rin. Pero this time, hindi mo solo ang pag-solve ng problema. Kasama mo si Kristo. Amen? So, isa pang palakpak para kay Lord. Puntahan natin ang conclusion ng message na ito. Only the yoke of Jesus. Tangi yung singkaw ng Panginoong Hesus. Only the yoke of Jesus can give you rest. Only the yoke of Jesus can give you rest. Subukan mong pairalin lahat ng gusto ng katawan mo. Lahat yung dadaanan mo yun. You will feel sad, you will be drained, you will be tired. Subukan mong tropa ang sinunod mo. Ganon din yun. Lahat ng gagawin sa iyo ng tropa dito sa mundo, puro temporary, puro pansamantala. Ano yung eternal? Ano yung long term? Yung kay Jesus. Sundin mo si Lord at aayos ang buhay mo na kay Lord.